Ako na ulit ng 79 beses kasama ka. Hindi mo pa rin siya nakakamit. Nanghihina na ang aking sakit ng pagkasawa. Ikaw rin ay isang muling isinilang. Sabi mo walang kwenta, matanda. Ako ang sasama sa'yo sa muling pagsilang ng 79 beses. Ako na ang maghahanap ng lalaki, hindi ka pa rin marunong. Kaya kailangan lang yan na magbalik buhay ka at ako ng paulit-ulit. Ano ang muling pagkabuhay? Huling-huli ka, Little Heavenly Lord. Ihahawak ko ang aking buhay sa iyo. Ang nais ni Haring Yao ay ang trono. Gusto ko lang makipag-ayos sa prinsipe taas. Pasensya na, walang kwenta ang lahat. Sa susunod na buhay, hindi ko na siya papatayin. Ipagkakaloob ko sa inyo ang kasal. Kailangan mong pasamahin siyang mahalin ako, hindi ko siya mahal. Kahit mamatay na ako, hindi ko siya pakakasalan, ang dami mong sinasabi. Sa susunod na muling pagkabuhay, magmadaling hanapin ako. Akala ko tinuturuan kita kung paano mangakit ng lalaki, pero sa totoo lang. Kahit na 79 beses akong nakipaglaban, siya pa rin ang kasama ko. Walang sugat. Ito ang simula ng aking 100 beses na muling pagsisimula sa edad na 20. Miss, kumusta ka na? Baka nakagawa siya ng masamang panaginip at muling ipinanganak ng 79 beses. Kahit ano pa ang gawin natin, hindi kailan nagbago ang katapusan. Ngayon ay pupunta ang prinsipe sa Hukulu para sa isang handaan. Nititigan mo pa kamakailan lang na magkikita kayo ng hindi inaasahan. Gusto mo bang tulungan kitang mag-ayos ngayon? Hindi na kailangan mag-ayos, hindi ako pupunta sa Huakuilu ngayon. Anak, ano ang sinasabi mo? Hindi ka ba naghihintay na makita si Prinsipe Taizi? Inaasa mo na ba ng ilang buwan na? Bakit bigla kang hindi napupunta? Hindi na ako natatakot. Noong una, ako ang tanga. Buong puso na nakatuon sa mga bagay na hindi naman sa kanya. Kahit na 79 beses kang bumangga sa pader, kailangan mo nang magising. Ikaw lang ang makakakuha ng puso ng prinsipe at maguhari siya. Tanging sa ganitong siklo matatapos ang lahat. Ituturo ko sa iyo kung paano mangakit ng lalaki. Ako ang nakasama mo sa iyong muling pagkabuhay ng 79 na beses. Hindi mo pa rin siya nakukuha. Nagsusimula ng manghina ang pasensya ko. Ikaw rin ay isang muling isinilang. Sabi-sabi lang yan, matanda. Ako ang sasama sa iyo sa muling pagsilang ng 79 na beses. Pati ako na ang maghahanap ng lalaki, hindi ka pa rin marunong. Ang Diyos ay bulag. Ang buhay ko ay nakatali sa iyo. Sa susunod na muling pagkabata, magmadaling pumunta sa akin. Ituturo ko sa iyo kung paano mangakit ng lalaki. Spring Hall, tulungan mo akong palitan ang suot kong simple at malinis na damit. Mas mainam na hindi masyadong mapansin. Maghanda pa ng isang hindi kapansin-pansing berdeng karwahe. Huwag magpaalam sa iba pang tao sa palasyo. Pupunta ako sa bahay ng 7th prinsipe. Harem ng 7th prinsipe. Miss, ikaw ba ay baliw? Ang prinsipe Molinyuan ay may malupit na kalikasan. Walang kinikilingang pumatay. Lumampas sa taas at baba. Walang sinuman ang daring na lumapit sa kanya ng kahit isang hakbang. Paano ka makakapunta sa palasyo ng prinsipe ng kanluran? At saka dati ka na rin. Hindi ko pinakaayawan si Haring Prinsipe na si Molinyuan. Sinasabi ba niyang matapang, walang awa, at mapagsamantalang walang puso siya? Chontan, tingnan mo ang tao sa salamin. Ito ang 100 na beses kong hawak ang mukha kong 20 taong gulang. Ito rin ang aking 100. Sinubukan kong sirain ang walang katapusang siklo na ito. Sa pagkakataong ito, hindi na ako yung dati. Laging umiikot lang kay Prinsipe Moliansi. Bobo na kahit anong pagsubok, hindi na magpapabalik na hangad na dalaga. Chontan, sasamahan kita muli sa pagbangon. Ang lalaking nakabuo na ng 79 beses, si Molinyuan. Lumakad sa isang kakaibang landas. Matapos ang 79 na beses na paghihirap, tuluyang makaalis sa kapalarang nag-ugnay sa akin sa nakaraan. Naihanda na lahat ng ginang. Miss, malamig ang kamay mo. Hindi ka nagsalita sa buong daan na ito. Talaga bang diretso na lang nating hahanapin si Ginoo mo? Natatakot talaga ang alila sa loob niya. Chonan, hindi ko rin alam kung ano ang naghihintay sa akin. Hindi ko alam kung si Molinyuan ang lalapit sa akin ng kusa kapag nakita niya ako. Maaaring ito ang magpaparusa sa atin sa ating galit na pagtuturo. Ito pa rin ang 79 na trahedyang kapalaran. Ano man ang magiging reaksyon ni Ginoo mo. Miss, this time we'll stay with you until the end. Kahit pa ang tadhana. Subukan din nating magkamali, Mina.
Pakisabi sa ikapitong prinsipe na magpasalamat. Si Shen Qingyu, ang anak ni Shen, ay humihingi ng pagdalaw. Anong sinasabi mo? Si Shen Qingyu. Pumunta siya upang hanapin ako. Siya ay si Shen Qingyu, ang tunay na anak na babae ng Angkan Shen, na ngayon ay nasa labas ng pintuan ng palasyo, humihingi ng pagkakataong makipagkita sa prinsipe. Sa wakas, naisip na rin itong hangal na ito. Baka naman gusto na namang mag-eksperimento ng bagong paraan. Hayaan siyang halikan. Ginoo, pakiusap sundan mo ang alalay. Nagaantay sa iyo ang prinsipe sa silid aklatan. Miss Shen, ang prinsipe ay nasa loob. Pwede mong pumasok ng mag-isa. Si Shen Qingyu ay humihingi ng pakikipagkita kay Haring Prinsipe Septio. Lahat ay kakaiba. Shen Qingyu, ngayon ay nagbago ka na. Hindi na siya nakikipaglaro sa mga bagong paraan, kundi nagpunta sa Huaquilu para hanapin si Molingsi ng baliw-baliwan. Sa halip ay pumunta pa rito sa bayan. Nais niyang magpasikat ng bagong paraan. Hindi ako naglalaro ng mga bagong paraan, mahal na prinsipe. Wala. Sige nga, sabihin mo nga. Ikaw lang ang iniisip mo. Hindi pumunta ang minamahal na prinsipe upang hanapin siya. Tumakbo ka sa akin. Nandito na ang taong pinakaayaw mo noon. Anong ginagawa mo? Ako na ang nakapag-isip-isip na. Sa unang 99 na bagay, nanatili akong masigasig kay Haring Prinsipe. Ulit-ulit na kabiguan. Paulit-ulit na pagkamatay. Nakapagpabagal din ito sa hari. Sa pagkakataong ito, nais kong sundin ang utos ng inyong mataas na kagalang-galang. Hayaan mong turuan ako ng iyong mataas na nesa kung paano habulin ang prinsipe ng trono. Wasakin ang siklo na ito. Naintindihan ko na. Shen Qingyu, alam mo ba kung gaano kakabilib-bilib noong unang 99 na buhay mo? Pinagpala kitang mabuhay muli ng 99 na beses. Tinitingnan kitang parang isang hangal na umiikot-ikot kay Molingsi. Ulit-ulit na sumasalungat sa pader. Paulit-ulit na naglalagay sa sarili sa panganib. Nang iinis na ako sa katangahan ko dahil sa iyo. Alam mo, mahal na hari, ang unang 99 pagkatalo ay dahil sa aking kahangalan at pag-aatubili, prinsipe. Sa pagkakataong ito, hindi na ako maulit tulad ng dati. Ako ay mag-aaral ng mabuti at hindi na gagawin pang mali. Hiling ko lang na matutunan ka ng prinsipe na sirain ang siklong ito. Maari kitang turuan. Pero kailangan mong tandaan. Simula ngayon, kailangan mong pakinggan ako. Gagawin mo ang utos ko at sundin mo ito ng walang pagtutol. Huwag kang magpapakita ng kahit kaunting pagsalungat. Huwag ka nang maging hangal na walang pag-asa tulad noon. Diyos ko, tandaan mo ito. Ako, ang iyong lingkod, ay tiyak na susunod sa iyong utos, prinsipe. Hindi ako susunod sa utos. Hindi ko sisirain ito. Ako muna ang magtatanong sa iyo. Sa nakaraang 99 na buhay, ano ang pinakamatagal mong ginawa para kay Gans at ang pinakamatinding pagsubok na iyong hinarap? Si Chen ay sinubukang magluto ng gamot para sa kanya at alagaan ang madilim na sulok. Natikman na siyang mainggit sa industriya para sa kanya. Nakatikim ng tahasang magpahayag ng pagmamahal sa kanya. Nagawa ko na ring magpanggap na mahina para humingi ng kanyang proteksyon. Ito ay isang singsing para sa babae. Pagkatapos mong makita siya ngayong araw, bukas ay susubukan kita. Tandaan na gusto mong mapansin ni Molingsi ang tao. Una, kailangan mong maging iba sa iba. Magiging karapat-dapat siyang mapansin niya. Ako ay susunod sa utos. Ang prinsipe at ang prinsipe ng trono ay nagpadala ng tao upang iparating. Sinasabi na ngayong araw ang mga magagandang larawan sa Flower Queen Tower. Iniimbitahan ka na sumama. Ang prinsipe ay nagsugo ng tao upang iparating. Sasabihin ngayon na ang mga nakatala sa Flower Queen Tower ay sasama sa iyo. Narinig ko na ang iyong palaging iniisip na prinsipe ng trono. Sa engkantadong tanglaw ng Bulaklak View, gusto mo bang samahan ko rin? Gusto mong sumama? Tingnan kung paano siya maging maingat at maibigin kay Mupingping. Paano niya hindi ka pinapansin? Hindi ako aalis, aking lingkod. Oh. Haha. Talagang ayaw pumunta. Walang pagsisisi ang babaeng ministro, walang pagsisisi. Sa loob ng nakalipas na 99 na buhay, nakapunta na ang iyong lingkod ng 99 na beses. Sa bawat pagkakataon, tanging mapapanood ko lang si Prinsipe Taizi na nakatingin kay Mutingting. Maamong at maalalahanin. Nakikita ang sarili na parang isang tanga. Sa pagkakataong ito, hindi na ako muling pupunta. Ako ay makikinig sa iyong mga salita, Prinsipe. Magandang magbago ng sarili. Huwag nang gawin pa ang mga walang saysay na bagay. Maganda. Tandaan mo ang mga sinabi mo ngayon. Kung sakaling magbago ka ng isip,
Kung sakaling muling magtangkang pumasok ng palihim sa Huaquilo para hanapin si Molingsi, hindi kita pababayaan na hindi magdusa. Hindi ako mangahas. Umalis ka na at magbasa ng maayos. Bukas titingnan kita sa pagsusulit ko. Kung hindi masagot ng maayos, maghintay ka lang ng parusa. Ako ay susunod sa utos. Tumigil ka muna. Your Highness, mayroon ka pa bang mga utos? Anong ginagawa mo sa buong mundo? Tumahimik ka na. Tandaan mo na ikaw ay aking tao. Kahit ano pa ang dahilan kung bakit mo hinahanap si Muling Xiao. Ang iyong buhay at lahat ng bagay ay sa iyo lamang. Lahat ay kontrolado ko lamang. Lumayas ka at magbasa ng maayos. Kung hindi makasagot bukas, hindi ako magpapakumbaba. Ito ang ika-100 beses. Pwede kayang magising talaga ang hangal na batang ito. Pwede bang talunin talaga si Mulingsi? Pwede ba kaming sumama sa kanya? Basagin ang walang katapusang siklo na ito. Sa pagkakataong ito, Morinyuan, hindi na kita hulugan pa. Hindi na ako muling magkakamali. Miss, hindi ka ba nasaktan habang nandito ka ng matagal? Hindi ka ba pinahirapan ng ikapitong prinsipe? Hindi niya ako tinuruan ng ilang bagay. Kailangan kong pag-isipan ng mabuti. Ginoo, ganito kasi pag sa pag-aaral. Baka naman para lang makipagsabayan kay Molinyuan. Ang pagsusulit bukas, hindi ito para lamang kay Chontan. Gusto kong mula sa libro. Nahanap ang ilang kumpiyansa na maging marangal at angkop. Noong nakaraang 79 na buhay, ginawa ko ang lahat para mapasaya si Mulingsi. Sinasadyang ginagaya ang mga mahihinang anyo na tila gusto niya. Miss Yang Ke, iyan ay ikaw. Kalimutan mo na ang tunay na nakakakuha ng respeto ng iba. Hindi kailanman isang kahihiyan. Ang pagpapanggap ni Wei, kundi hindi ito ang pagpapasaya sa iba, kundi ang sariling kumpiyansa at paninindigan. Nagbago na ang babae. Ngayon, ang prinsipe ay nasa Huaquilo na nakikita ang kagandahan. Narinig ko na si Ginoong Mutingting ay tumugtog ng isang kanta para sa haring. Natuwa ng sobra ang prinsipe. Maraming mga yaman ang ibinigay bilang gantimpala. Nalaman ko na wala kaming kinalaman dito. Miss, hindi ka ba talaga nalulungkot? Pero iyon ay ang prinsipe na anak ng Haring Tuktok. Noong nakaraan, ang lungkot ay dahil sa sobrang pagkakapit. Akala ko palagi akong nakabenta ng sapat. Makakakuha ka lang ng pansin niya. Ngayon naiintindihan ko na. Ang mga bagay na hindi sa atin ay walang silbi kahit sino pa ang may-ari nito. Mas mabuting pag-ukulan ng oras ang pagpapasaya sa sarili kaysa sa pagsisikap na pasayahin ang iba. Mas mabuting pagbutihin ang sarili ng husto. Ako ang nakikinig sa iyong utos, Ginoo. Sabi mo na pagkatapos bumalik ni Shen Qinyu sa palasyo. Palagi siyang nananatili sa bakuran at nagbabasa ng libro. Hindi pa siya nakalabas ng pinto ng palasyo upang bumalik sa iyong kaharian. Tama nga, pagkatapos bumalik sa bahay, si Gen Shen ay direktang bumalik sa Tinglang Yuan. Maliban kay si Chon Fan, hindi ko nakita ang ibang mga katulong na lumapit. Wala rin palang palatandaan na nais niyang pumunta sa Flower Courtesan Tower. Mas matino siya kaysa sa inaasahan kong sumunod. Ipagpatuloy ang pagtutok sa kanya. Bukas ng umaga, ipaalam mo ulit sa akin ang kilos niya. Oh, Prinsipe. Itong hangal na batang babae. Kung talagang magagawa nilang manatiling masunuri ng ganito palagi. Marahil ito na ang ika-100 beses. Tunay nga nilang mababasag ang nakakapagod na siklo na ito. Miss, pupunta po ba kayo sa bahay ng ika-7 prinsipe ngayon? Yes, sir. Si Molinyuan ay nagsabing mag-exam siya ngayon. Hindi ako pwedeng mahuli. Si Ginoong Shen ay naghihintay din sa iyo sa silid aklatan. Pasok na. Ako po si Shen Qinyu, nagsusumamo na makipagkita sa inyo, prinsipe. Ang singsing na babae na pinakita ko sa iyo kahapon. Lahat ay naaalala ko na. May 4 na katangian ang ama. Sinasabi mong ang babae ay may 4 na linya. Palasyo ng Dianrong. Mukhang pinipigilan ang mga babae. Sa totoo lang, ito ay pagtuturo sa mga babae kung paano tumayo sa mundong ito. Mukhang hindi ka nga nakapanghuli.
Alalahanin mo ang sinabi mo kahapon. Simula ngayon, gawin mo ayon sa aking itinuro. Huwag mag-alala, walang kahit kaunting kahirapan. Haring baba, maghahanda ng handaan sa palasyo bukas. Reina Madre invita y todos los princes. Ang mga dalaga mula sa mga angkan ng mga duke at noble ay nagmamalabis. Si Miss Shen ay nagsabi na rin tungkol sa handaan sa palasyo bukas. Si Mulingsi at Mutingting ay nakabalik na. Ito ang pagbabago na ginawa mo. Huwag ka nang magpakita ng ganito tulad noon. Ang mga babae na tulad mo ay hindi na muling gagawin ang dati. Susunod akong gagawin ayon sa itinuturo ng prinsipe. Hindi kailanman hahabulin ang hakbang ng prinsipe. Mas maganda kung ganito na lang. Pista sa palasyo bukas. Pupunta rin ako kung magpapakasaya ka at masisira mo ang lahat. Ikaw ang bahala sa magiging resulta. Ako po ay hindi magpapabaya. Ginoo at ginang. Bukas sa palasyo, ang bawat babae ay nakasuot ng magarbo at makulay. Ang ganda ng iyong suot na simple at eleganteng ganito. Baka masyadong mapapansin, mas maganda ang hindi masyadong nakikita. Sabi ni Muling Yuan. Mas lalo siyang naging mapagmataas, mas lalo siyang napapansin ni Mulingsi na nakakasawa. Ang gusto ko ay hindi lamang pansamantalang atensyon niya. Sa halip, hayaan siyang tunay na makilala ako. Huwag na akong ituring na isang abala na paulit-ulit na nakakaabala. Ang prinsipe ay magdaraos ng salu-salo sa palasyo bukas. Sasama ka ba kayong dalawa ni Tingting? Siyempre naman. Paano kung mapapayagan na mag-isa ka dito? Pista sa palasyo bukas. Gusto kong ipaalam sa lahat. Ikaw ang tao sa puso ko. Lalo na si Shen Qingyu. Kahit ilang araw lang ang nakalipas, nagkakagulo pa rin siya sa paghahabol kay Mulingsi. Mukhang sa palasyo ng bukas ang handaan. Muling gagawin ang mga nakakatawang bagay tulad ng dati. Hayaan silang lahat siyang pagtawanan. Ang kasiyahan sa hapunan ngayong araw ay talagang masaya. Nandyan ka lang sa tabi. Nagdadagdag pa ng kasiyahan. Nandoon sina prinsesa at si Ginoong Mu. Alam ko, wag nang magsalita pa. Sumama ka lang sa akin at umupo na. Bakit kaya kayong tahimik na tahimik kayo, Yao Shenking? Dati-rati, hindi palaging nakapalibot si Gongye sa prinsipe ng trono. Totoo nga. At saka, ang simple ng suot niya ngayon. Lubhang naiiba ito sa dating niyang mapagmataas na estilo. Hindi kaya totoong nagbago na siya. Sa tingin ko, 20% lang ang hindi alam na may mahal ang prinsipe. Lubos nang nawala ng pag-asa. Sa huli, si Ginoo Yen ay ang pinakamamahal ng prinsipe. Prinsipe, ano ang tinitingnan mo? Hindi maganda ang sinabi ni Tingting. Wala. Nakita ko lang na maganda ang mga awit at sayaw sa palasyo. Nadadala rin siya. Ngayon ay isang marangyang handaan. Mga prinsipe at prinsesa. Mga kababaihan na nag-aaral ng Sakyamuni ay nagsasama-sama. Ang saya-saya nito. Mas mainam kung magpapakita ang bawat ginang ng kanilang talento. Para masiyahan ang lahat. CJ. Reina Tingting ay handang tumugtog para sa inyong lahat. Tama ka talaga. Tingting ang galing magpiano. Tunay ngang ikaw ang pinakamamahal sa puso ko. Mayroon pa bang ibang ginang na nagnanais maglingkod ng aktwal? Kumukuha ng panulat. Nag-iisip. Shen Qingyu. Miss Shen, noong mga nakaraang araw, ikaw ang pinakamasigla. Bakit ngayon hindi ka pa rin nagpapakita ng isang awitin? Pagbati sa Emperatrice na Rina. Ako po, ngayon ay medyo hindi maganda ang aking kalusugan. Hindi pa pwedeng maglingkod sa kasalukuyan. Patawarin na po ninyo ako, Emperatrice. Walang problema, walang problema. Ang kalusugan ang pinakamahalaga. Kung ganito, magpahinga na lang sa iyong upuan. Bakit mag-isa ka dito? Maharlika, ang hangin ay malakas. Mag-ingat na baka mahawa ka. Kagagaling lang sa loob ng palasyo kanina.
Lahat ng ito ay dahil sa magaling na pagtuturo ng iyong highness. Kung hindi dahil sa iyong mataas na posisyon, maaaring magpapakita pa rin ako ngayon tulad ng dati. Inaalagaan kita ng maayos. Ngayon hindi na si Shen King na madaling kontrolin tulad noon. Ako ang hari sa buwan. Walang makakapang-api sa iyo muli. Aking alaala ito. Salamat, iyong mahal na prinsipe. Huwag kang gagalaw. Ikaw ay tao ko. Mula ulo hanggang paa, ikaw lamang ang pag-aari ng aking hari. Huwag ka nang titingin kay muling simula ngayon. Huwag nang hayaang may manakit sa iyo muli. Huwag mo nang isipin pang makatakas sa akin. Ako ay susunod sa utos. Umalis ka na, maraming tao sa loob at maraming nakatingin. Huwag hayaan na mapansin ng iba ang anumang kakaiba. Kung sakaling mabunyag ang anumang nangyari ngayon, hindi na ako magdadalawang isip. O kaya ay mag-isip pa rin kay Mulingsi kahit kaunti. Hindi ako gagambala. Tandaan si Shen Qingyu. Ikaw ay aking tao. Mula ulo hanggang paa, ikaw ay sa akin lamang. Nang gabi, nagsuot si Lai Ang ng malamig na damit. Huwag kang magkakasakit. Salamat po, prinsipe. Umalis na kayo, magpapakita si Ming araw-araw sa tahanan ng 7 prinsipe. Ako na ang magtuturo sa iyo tungkol sa susunod na mga bagay. Ako po ay susunod sa utos. Ngayon, ang prinsipe ay mismo ang lumapit at nakipag-usap sa iyo. Bakit parang hindi ka naapektuhan kahit kaunti man lang? Noon ay inaasa mo na sana mas mapansin ka pa ng prinsipe. Nangako ako sa ika-7 prinsipe. Ngayon parang iba talaga ang pakikitungo nila sa iyo. Binilhan ka pa niya ng balabal. Ano pa nga ba ang pakialam ni Chuntang kung naakit siya o hindi? Sa nakaraang 79 na buhay, 79 beses akong naakit. Ang nakukuha lang ay paulit-ulit na pagkadismaya at kamatayan. Ang gusto ko ay hindi pansamantalang atensyon niya, kundi ay sirain ang siklo na iyon. Walang katapos-tapusan na siklo. Hindi na ako maaaring bumalik sa dati. Tungkol sa ika-7 prinsipe, he is just fulfilling his promise. Turuan mo ako kung paano sirain ang siklo na ito. Naiintindihan ko. Ako ay palaging sasamahan ang ginang. Susubukan kong suportahan ang lahat ng ginagawa ng binibini. Si Mutingting ay hindi magpapatalo ng basta-basta. Sa susunod na panahon, tiyak na gagawin nila ang lahat para labanan ako. At ang damdamin ni Mulingsi ay nananatiling nag-aalangan pa rin. Ang laban na ito, kakakapan lang nagsimula. Sinasabi mo na pagkatapos bumalik ni Mutingting sa bahay, agad na siyang nagpadala ng tao para alamin ang galaw ni Shen Qingyu. Naghanap din siya ng ilang mga anak ng mayayamang pamilya. Nagtatalo sila ng lihim tungkol sa isang bagay. Nasa palasyo si Haring-Hari. Ginoo, ginang mo. Mukhang hindi nasiyahan sa nangyari sa palasyo ngayong araw. Nang tahimik na utusan ang mga alipin. Kailangang makahanap ng ebidensya laban kay Ginoong Shen. Mukhang ganito. Nais niyang magpatuloy na bantayan si Miss Shen kay Mutingting. Kailangang ipaalam agad sa akin ang bawat kilos niya. Gusto kong saktan ang mga tao ni May Mutingting. Hindi pwedeng magkamali ang prinsipe. Itinago ko ang 79% ng aking damdamin. Kailangang mapanatili siyang nasa aking tabi at protektahan siya. Hindi na namin siya muling papahintulutang masaktan kahit kaunti. Halos ka nang nadulas. Salamat po, Ginoo. Kung hindi dahil sa bilis mong kumilos, mukhang kailangang ilibing ang mukha ko sa mga nahuhulog na dahon. Si Shen Qingyu. Ako ay isang lingkod na babae. Alam mo ba ako, Ginoo? Hindi pa tayo nagkita noon. Maganda lang ang pangalan. Ang pader ng tadhana. Pinipilit kitang makalapit, ngunit alam kong hindi ko kailanman mararating ang iyong piling. Itong piraso ng jade, para kang kasama ko habang nasa tabi ko. Ang prinsesa at ang prinsipe Mulingsi ay dumating sa Shenfu. Nais kong makipagkita sa iyo. Nalaman ko na matagal ko nang inasahan na babalik siya. Noong nagdaang gabi sa handaan, naging malamig ako. Tiyak na naudyukan ko ang kanyang mapaghamong diwa at pagkamausisa. Bakit ganun ka malamig ang iyong pakikitungo noong nakaraang gabi sa industriya ng bagong buwan? Bakit kaya hindi masaya ang aking pagiging hari dito?
Haring prinsipe, ikaw ay nagbibiro lang. Aking katawan ay hindi maganda kahapon. Kaya nga, masyadong malamig ang iyong ekspresyon. Patawarin po ninyo ako, prinsipe, dahil sa hindi magandang kalusugan. Nakikita ko na hindi ka nagpakita ng kakaibang anyo noong kahapon sa loob ng palasyo. Maaaring sinasadyang pinipilit mo akong gawin ito. Kahit nakahapon pagkatapos ng palasyo, ang iyong mga alipin ay hindi pa nakapagpahinga. Kahit nakahapon lang nagsimula ng bahagyang gumaling ngayong umaga. Ako na ang sasama sa iyo sa bahay para magpahinga. Para mapanatili ang aking kapanatagan. King Yu, huwag ka nang tumanggi pa. Mahal na prinsipe, pakihalagahan ang sarili. Ako po ay hindi komportableng maglingkod sa inyong hari. Shen King Yu, ngayon ay kailangan mong magbigay sa akin ng isang paliwanag. Anong ibig sabihin nito? Pakawalan mo na ang aking lingkod. Prinsipe, pakiusap, pakawalan mo ang iyong lingkod. Hindi ko sinasadyang iwasan ka. Sige nga, ipaliwanag mo ng malinaw. Bakit mo ganito kamahal ang aking hari? Ang aking paghahayag bilang emperador ay walang kinalaman sa iyo at kay King Yu. Pakiusap, huwag ka nang makialam. Hindi ka kasali, prinsipe. Si Ginoong Shen ay ayaw makipag-ugnayan sa iyo. Hindi mo kailangang pilitin ang iba, hindi ito ang tamang paraan ng isang prinsipe. Bukod pa rito, ako ngayon ay narito. Ito ay may usapan kay Shen King Yu. Pakiusap, iyong mataas na hari, huwag nang ipagpaliban pa ang aming mga gawain. Akin ang aking mga bagay. Hindi ka na pwedeng makialam. Eni Dangyek, huwag kang sobra-sobra. Moriyuan, huwag kang sobra-sobra. Ang auton moon ay kusang loob na nagpapakita ng kabutihan sa akin. Bakit ka nakikialam? Shen King Yu, sabihin mo sa Prinsipe Heredero. Ikaw ba ay kusang loob? Ako ay ayaw. Pakiusap, umuwi na po ang prinsipe. Shen King Yu, ang laki ng loob mo. Ituturo ko sa iyo kung paano siya mahihikayat. Pinapayagan ka nitong samantalahin siya. Hindi ito para hayaan mong saktan kanya ng walang laban. Bakit hindi ka na lang mas matindi pa ang pagtutol kanina? Bakit mo siya hinahayaan na hawakan ka? Prinsipe, nagsimula na akong lumaban. Pero masyadong malakas ang kanyang lakas. Hindi ko makalayo. Hindi makaalis-malis. Mas sinasabi mo na sa puso mo ay may pag-asa pa rin sa kanya. Kaya hindi rin talaga ninanais na magsama habang buhay. Nakalimutan mo na ba ang ginawa ni Gong Lang kahapon? Nabanggit ko na ba sa iyo ang mga sinabi ko? Wala kang dapat katakutan kahit kanino. Kasama na si Prinsesa Mulingsi, ano ang balak mong gawin? Pakawalan mo ako, ipapadala namin sa komersyal na siklo. Hindi mo pwedeng ipagpatuloy ang sirang siklo na ito. Sabihin mo mismo sa kanya. Ngayon, hayaan nating maluto ang bigas hanggang sa maging kanin. Tingnan mo, kung si Mulingsi pa rin ang Prinsipe Tagapagmana, bakit ka na naman bumalik? Ako ay hindi maganda ang kalusugan. Pasensya na, hindi makapaglingkod. Umalis ka na, July. Naiiyak ka ba? Si Molinyuan ba ang nagpilit sa iyo? Sabihin mo sa akin ang tungkol kay haring ito. Huwag nang mag-alala, prinsipe, huwag masyadong mag-alala. Sinawakan lang ang mata ko. Umalis na ang prinsipe ng kanluran. Huwag mag-isip ng kung ano-ano. Umalis ka na, bumalik ka na. Umalis na ako, kitang-kita kong pumasok siya sa bahay. Huwag nang mag-alala, walang prinsipe. Hinawakan lang ang mata ko. Pag-alis ng prinsipe ng kanluran. Hayaan mong mag-isip-isip ako ng walang kabuluhan. Umalis ka na ng mabilis. Umalis na, malinaw na nakita kong pumasok siya sa loob. Kinyu, niloloko mo ako. Pahintulutan mong pumasok ako para tingnan. Huwag mong pumasok, Your Highness. Iyan ay ang silid ng aking anak na babae. Hindi dapat pumasok ang mga lalaki at babae ng walang pahintulot. Panginoon, paano ka pwedeng pumasok ng basta-basta? Maaari po sanang mag-ingat ang haring prinsipe. Zhongyu, habang ganito ka, mas lalo akong nagdududa. Nandito pa ba si Moliyuan sa loob? Baka siyang may ginawa sa'yo. Buksan mo ang pinto at papasukin kita. Yu, wag mo nang hadlangan ang prinsipe namin. Pakiusap, wag mo nang pilitin ang lingkod na ito. Talagang hindi maganda ang aking kalusugan. Gusto ko lang magpahinga ng maayos. Pakiusap pagkatapos ng iyong pagbabalik. Pwede ba akong pumunta sa harap ni Haring upang humingi ng tawad? Ayoko nang pilitin kita, ang hari. Alalahanin mo, kung si Molinyuan ay magtangkang manakot sa iyo kahit kaunti lang. Kailangan mong sabihin sa akin ng sigurado. Hindi ko siya palalampasin. Aking alalay ay naaalala ko
Nyo, nakita mo na ba? Ganyan talaga si Morexi na palaging nakikipag-ugnayan sa iyo ng walang katapusan. Kung hindi ako ang kasalukuyang nakatago dito, hindi sana ako nandito. Ano ang balak mong gawin? Hindi ko rin alam. Kahapon, sobra akong natakot, prinsipe. Natakot ako na baka sumugod ka palabas. Natakot akong mag-away kayo. Natakot akong mababago ang aming plano. Natakot na naman tayo na muling pasanin ang mabigat na responsibilidad mula sa nakaraang buhay. Sige na. Hindi mangyayari iyon. Ako ang nangangakong sayo. Sasamahan kitang sirain ang siklo. Hindi ako kailanman magsisinungaling sa iyo. Kaninang ito ang aking pagkabaliw. Mula ngayon, hindi na kita hahayaang malagay sa ganitong mahirap na sitwasyon. Tandaan mo, wag na muling hanapin ni muling sisyo. Ano man ang kanyang sabihin o gawin. Wag mong hayaang mahawakan niya kahit isang piraso ka. Kung muling makipag-ugnayan siya sa iyo, huwag kang mag-atubiling ipakita ang iyong saloobin. Sabihin mo ng direkta sa akin, ang hari ay darating. Ako na ang bahala sa iyo. Ako, naaalala ko. Ang nangyari ngayon ay isang babala kay Muling Suan. Ngunit hindi tayo maaaring magpabaya. Sa hinaharap, tiyak na maghahanap pa rin siya ng paraan para lumapit. Naiintindihan ko po. Hindi siya mabibighani sa kanyang mga bulong at pangako. May nakikinig sa labas ng palasyo ng ikapitong prinsipe. Parang mga tao sa flower courtyard ang hindi si Tingting. Prince, ano ang gagawin natin ngayon? Huwag mag-alala. Ang mga tao na ipinadala niya ay hindi makakagawa ng malaking gulo. Ang bitak ay nagdala na ng tao para bantayan si Hua Kunlong. Magpahinga ka lang at manatili sa templo ng Diyos. Tungkol sa mga maliliit niyang galaw, ako na ang bahala sa pag-ayos niyan para sa iyo. Huwag mo ring ilantad ang ating relasyon. Upang maiwasan ang pagkatakot ng mga kalaban, susunod ang lingkod babae sa utos. Bumalik na ang babae sa ilalim ng punong kahoy. Kumusta na ang pagbabalik ng kanyang mga tauhan, babae? Ano ang ginagawa ni Shen Qingyu sa bahay habang si Mulingxi ang nakatoka? May nangyaring kakaiba ba? Haring Prinsesang Pito, pumasok kasama si Gian. Shen sa loob ng silid sa loob ng tingla Yuan. Nagtagal ng halos kalahating buwan. Pumunta rin si Mori Yuan. Matagal na silang naghintay sa loob ng bahay. Ginoogi ng Shen ang lumabas upang sunduin ang prinsipe. Namumula ang mga mata sa gilid. Parang umiiyak na. Mukhang hindi niya pinapahalagahan si Lin Yuan. Basta may alitan sa pagitan nila. Magkakaroon ako ng pagkakataon na muli kang bantayan malapit sa bahay ni Shen. Bantayan ng mabuti si Shen Yu. Ang galaw ni na Muling Yuan at Mulingxi at ng kanilang mga kasama. Tingnan din natin, mayroon bang anumang kakaibang kilos si Shen Qingyu kamakailan? O kaya inakipag-ugnayan sa ilang tao? Opo, susunod po. Si Shen Qingyu at Muling Yuan lang ba ang makakapanalo sa akin? Maghihintay kayo. Tiyak kong mahahanap ko ang mga kahinaan ninyo. Nasisira ang reputasyon at pangalan. Sinasabi mo, Mutingting ay nagpadala ng tao upang silipin ang templo ng Diyos. Pinayagan pa nilang magpadala ng tao upang alamin ang lagay ng butas ni Qingyu. Ang prinsipe ay pinaniniwala ang sinusundan ng ilang tao mula sa aking grupo ng lihim. Mukhang nais nilang magtulungan para labanan si Yan. Shen, magkaisa laban kay Qingyu. Sa kanilang mga kakayahan lang, pwede rin nilang magbigay ng utos. Mahigpit na nakatutok kay Mutingting at sa mga anak mayaman na babae. Kung sino mang magtangkang saktan si Qingyu, kahit isang pahiwatig lang, ay walang patawad. Agad na kumilos. Huwag nang magdalawang isip. Ingatan mong mabuti ang Diyos. Huwag hayaan na masaktan siya kahit kaunti, prinsipe. Ang pag-aksyon ni Mutingting ay simula pa lang. May higit pang mga unos na darating. Basta maprotektahan si Shen Qingyu na mabali ang siklo. Kahit gaano pa kahirap, handa akong magpasensya at magtiis. Pero 3 araw lang. Ang plano ni Mutingting ay natupad na. Paano mo nagawang gawin ang ganitong karumal-dumal na bagay sa aming pamilya? Lolo, hindi mapagkakatiwalaan ang mga chismis tungkol sa ama. Ang apo na babae ay hindi kailanman nakipagsabuatan sa ikapitong prinsipe. Pagkakanulo sa pamilya, lahat ng ito ay plano ni Mutingting. Hindi lang siya mapakali sa akin. Ginusto lang nilang siraan ako. Si Muling Yuan ay palaging pumasok at lumabas sa Divine Palace. Lahat ng tao ay alam na ito. Paano kami makakapaniwala sa iyo? Prinsip ng Western Han. Pang-anim na prinsipe, si Ginoo Shen. Ginoo Shen, lahat ng sinasabi ni Qingyu ay totoo. Ang usapin ng mga komento ay masamang balak ni Mutingting na magdulot ng kapahamakan. Ngayon, dumating ako upang linawin ang katotohanan tungkol kay Qingyu. Ipapaliwanag din ang kaso ng Shenjia upang mapawi ang kanilang pagdududa. Mutingting nakipagsabuatan kay Wu Hui. Ngayon ay ang araw ng paghuhukom. Kailangang maparusahan sila sa kanilang ginawa.
Dapat nilang pagbayaran ang kanilang nararapat na halaga. Ang prinsipe ay dumating. Muling Yuan, ngayon ka pumunta dito para protektahan siya. Sabi-sabi, hindi ito walang dahilan. Palagi kang pumasok at lumalabas sa Shenfu para makipagkita sa kanya ng lihim. Ano ang mga lihim na hindi maaaring ipahayag? Pakikipagkita ng lihim kay Haring Tahanan. Pwede mong kainin ang pagkain ng walang pag-aalinlangan. Huwag magsalita ng basta-basta. Ako at King Yu ay isang magkaibigan lamang na may kabutihang loob. Ngayon ay sinabi niya na para linawin ang mga chismis tungkol sa kanya. Sa halip, palagi namang nakikipag-ugnayan si Prinsipe noong Hulyo. Hindi alintana ang dangal ng prinsipe na ipinakalat palabas. Parang nawalan ng respeto ang prinsipe sa harap. Nais kong ipaalam ito sa akin. Malingwan, hindi ka totoo. Kung ito ay ikakalat kahit nalabag sa dangal ng prinsipe, maniniwala ako. Ipagtatanggol kita at panatilihin ang iyong pangalan. Haring Prinsip, ang aking anak na babae at ang ikapitong prinsipe. Ang bahay ni King King. Wala nang ugnayan sa pagitan namin ng prinsipe. Pakiusap, maging maingat po ang inyong mataas na paghahalaga. Huwag mo nang guluhin ang iyong lingkod. Muling Yuan, huwag kang sobra-sobra. Sa Hulyo, unang nakilala ko siya. Hindi ka nararapat dito upang ipagtanggol siya. Anong silbi kung nakilala muna kita? Si July ay ayaw makisali sa iyo. Dapat mong pakawalan na. Ngayon ay nandito ang aking hari. Walang sinuman ang pwedeng magpilit pa. Hindi na niya maaaring siraan pa siya. Muling Yuan, huwag kang sobra-sobra. Sa Hulyo, siya ang unang nakilala ko. Hindi ka nararapat dito para protektahan siya. At nagsimula na akong makilala siya, ano ngayon? Si July ay ayaw makisali sa iyo. Dapat mong bitawan na. Ngayon nandito ang aking hari. Walang sinuman ang pwedeng magpilit sa kanya. Hindi na siya maaaring siraan pa. Tapos na ang lahat sa hall ng pari na ito. Sa huli, wala na akong lugar. Isang hakbang na lang. Ngunit nasa dulo ng mundo. Your Highness. Mutingting at liuruhuy na may kasamang maraming Miss Shaka. Isang tabak ang nakabaon sa labas ng pintuan. Sinasabing makikipagharap kay Ginoong Shen. Sinasabi pa na magdadala ng ebidensya. Patunay na nakipagsabuatan si Miss Shen kay His Highness. Darating ng tama sa oras. Huwag kang matakot, hindi ko sila hahanapin. Nandito ako. Ngayon ay tiyak na mapapahamak sila sa kanilang sariling kasalanan. Shen Qingyu, nakipagsabuatan ka kay Muling Yuan. Inilalantad ang pagtataksil sa interes ng pamilya Shen ng lihim. Inagaw mo ang ari-arian ng angkan ng lihim. Ito ang ebidensya na nagsasabi na nagkakaroon kayo ng lihim na ugnayan. May sasabihin ka pa ba? Talaga, huwag kang tumawa, kilala mo ang tao pero hindi ang puso niya. Ang babaeng taga-baryo ay halatang hindi nag-aaral ng maayos sa buong taon. Malabo ang selyo. Naman itong paraan, ang ika-79 na beses. Ikaw ang gumamit nitong peking liham na ito na kasing pareho nito. Dahan-dahan nitong winawasak ang aking pangalan. Inubaran mo ako nang walang magawa kundi ang sumuko. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang naging katapusan. Ting-ting, ikaw ay naglikha ng peking liham. Nagpapakalat ng chismis. Nang walang hiya na sinisiraan si King Yu. Pinapahiya ang pamilya Shen. Akala mo hindi ako kayang tuldok-tulutan na saktan ang Shen family. Lalaban nila si Li Feng at dinala sa palasyo. Ipasa sa hari ang kapasyahan. Walang anumang pagkakamali. Lumayas ka sa akin, lumabas ka na. Sa wakas ay naintindihan ko na ng lubusan. Talagang nalinlang ang sarili mong mga mata. Pasensya na, King Yu. Naging mapagsalungat ako sa aking sarili. Naniwala sa mga chismis. Naintindihan kita na mali ka. Huwag nang mag-sorry, prinsipe. Sana huwag nang maniwala sa mga chismis sa hinaharap iyong haring puon. Huwag na rin sana kayong makipag-ugnayan pa sa aking lingkod na babae. Matapos ang nangyari ngayong araw, sa pagitan ko at ng iyong kaligayahan, wala nang anumang posibilidad pa. Maraming salamat, ang ikapitong prinsipe ay ang dragon na nagtatanggol sa aking kamangmangan at kabiguan. Ang pagprotekta kay Zan Shen ay bahagi na ng aking tungkulin bilang hari. Ang prinsipe 13 ay sumusunod sa utos ng minamahal na ministro. Akin ito. Hindi ko kasalanan ang salamin ng mahika na Diyos. Mutingting ang nakatuklas kay Mu Jinshen. Isang mas malaking bagyo ang papalapit. Muling Yuan at Shen Qingyu. Malapit ng masangkot sa mas brutal na laban sa ilalim ng lupa. Muling umiikot ng mas mabilis ang gulong ng kapalaran. Ngayon, ang destinasyon ay nakulong na sa prinsesa. Tingnan ang sitwasyon. Mukhang hindi niya kakayanin at isusuko kanya. Isa lamang na piraso ng laro. Kung mawala, mawala na talaga. Kaya niyang matukoy na matagal nang inaasahan ng hari ang lahat. Prinsip, pero kung siya ang nag-utos sa kanya na siraan si Shen Qingqing, kapag nais magkalat ng chismis, umalis na siya. Kahit na matakot ang hari na atakihin ang puso ng kalaban, ano pa rin. Ako na ang naghanda ng Nars para sa akin.
Basta hintayin si Muling Yuan at muling sina siya ang pumunta. Isang simpleng testimonya ni Mutingting ay hindi makakapigil sa atin. Prince Mu Jingchen has hidden himself to deep light. Ang kanyang panlilinlang ay niloko ang lahat. Kahit ang emperador ay naalangan niya rin. Sa nakaraang 79 na buhay, naging masyado tayong padalos-dalos. Kaya minsan lang tayo nahulog sa kanyang bitag. Tiyak na siya nga. Sa nakaraang 79 na buhay, lahat tayo ay nalinlang ng kanyang peking pagkatao. Nakikita ang isa't isa na nagtitiwalaan at nagdududa. Nagkakasakitan tayo sa isa't isa. Sa huli, nauwi sa pagkawasak ng pamilya at kamatayan. Isang malungkot na kamatayan sa huli. Sa pagkakataong ito, hindi na siya muling magpapadala sa kalungkutan. Hindi ka na muling saktan kahit isang piraso. Hindi titigil ang prinsipe. Higit pa rito, hindi dapat mapasubo sa galit at mawala ng katinuan. Tanging kailangan ay kalmadong pag-iisip upang mangolekta ng sapat na ebidensya. Para tuluyang matanggal siya sa pwesto. Walang hanggang na pagsisisi at mayroon pa tayong prinsipe. Si Mu Jingchen ang nais na pabagsakin tayo. Siyempre, sisimulan din niya ang pag-atake sa prinsipe. Sila dalawa ay likas na hindi magkatugma. Sinasabi mo, tama ka. Kinyu, hindi ako pwedeng magpadalos-dalos. Ako'y iingatan ka. Kailangan pa rin nilang tuluyang mapanagot ang mga nagkasala sa malalim na kasalanan. Kaya siyang walang kakayahang makabangon muli. Kinyi, agad mong ayusin ang mga tao. Ipasa ang mga peking liham at mga patunay na tao na matagal nang ginawa. Ipadala sa kaba ng aklat ng hari. Sasabihin nilang nagkakaroon ng ugnayan si Mulinhan at muling si kay Shenjia. Nangongolekta ng mga pribadong sundalo at nag-iimbak ng mga rekurso sa lihim. Nais na maglunsad ng kudeta. Sinusunod ang utos. Ito ay peke na ebidensya na inimbento ng prinsipe. Baka masyadong halata na matuklasan ng hari. Ano pa ang silbi kung mapagtanto nila? Matagal na akong nakipagsabwatan sa ministro ng ritual. Ang mga general na tagapagtanggol ng bansa at ang iba pang mga opisyal ng kaharian. Basta silang magbalikan sa harap ng palasyo. Bukod pa dito, si Muling Yuan at Muling Si ay laging hindi magkasundo. Tiyak na magdududa ang hari. Mas lalo na't si Shen Qingyu ang kahinaan ni Muling Yuan. Basta maharap sa kasalanang pagtataksil. Kahit walang konkretong ebidensya, hindi rin siya palalampasin ng hari. Prinsip, si Shen Qingyu at Muling Yuan ay palaging maingat. Baka maagang nakolekta na nila ang iyong mga ebidensya ng kasalanan. Anong mga ebidensyang kanilang makokolekta? Ang aking hukuman ay nagsusuri ng mga lihim na komunikasyon sa pagitan ni na Zhengming at Mutingting. Maliban sa lihim na liham na sinadyang iwanan, wala nang ibang bakas. Higit pa rito, nakaayos na ng aking hari ang lahat tungkol dito. Kapag nabigo, agad na magsasagawa ng pag-atake sa pari at sa palasyo ng 7 prinsipe. Tanggalin si Shen Qingyu at Muling Yuan. Wasakin ang lahat ng ebidensyang hindi pabor sa akin. Kahit na hindi ako makamit ang tagumpay. Kailangan din nilang samahan sa paghihimagsik. Prinsesa, hindi maganda ang kalagayan mo. Si Mu Jingchen ang unang nagreklamo bilang masama. May iba na unang nagsumite ng memorial sa hari. Si Wang Yan ang Infinite at ang prinsipe ay nagkakampi laban sa pamilya Shen. Nais niyang mag-alsa at magrebelde. Naglabas pa ng peke na liham at mga umano'y saksi. Nagsasabi na lihim na nagpapalago ang prinsipe ng mga sundalo at nag-iimbak ng pagkain. Matagal nang nakatingin ng matalim sa huangkuan. Kung ang plano ay masama at mag-alsa, siya pa ang sisisihin namin. Ihagis ang maruming tubig sa aking katawan at sa mga bitak. Agad na ipakita ang lahat ng ito sa amin itong mga nakaraang araw. Lahat ng nakalap na ebidensya. Kabilang na ang mga chismis na ikinalat ni na Chen Sai, Mutingting na nakasuot ng salaming pang-araw. Ang mga opisyal ay lihim na nagtuturo sa mga salarit na mag-ipon ng mga sundalo at magtabi ng pagkain at supply. At mayroon pa siyang lihim na liham na hindi tulad ng mabilis na pagdating. Sabay nilang nagdulot ng walang hanggang kapangyarihan sa hari. Hayaan siyang walang masabi. Tumulong sa sariling ginawa. Ang kabayaran ay para sa iyong mataas na katungkulan. Ang aking mga tauhan ay nag-ayos na ng mga tao. Mga tagapagbantay sa templo ng langit sa aking bayan at sa ika-7 prinsipe. Hindi namin hahayaang makaranas ng kahit kaunting pinsala ang prinsesa. Mag-alala po ang inyong kaharian, prinsipe. Si Mu Dingshen, ang maliit na tao na ito. Paano ka nangahas na siraan ang aking pangalan at ang ika-7 prinsipe ng ganito? Malinaw na ang kanyang hangarin ay pag-usapan ang pagpatay sa atin ng 12 ibon. Samantalahat ay agawin ang trono ng prinsipe tagapagmana. Prinsipe, huwag mong ipagsawalang bahala ang malaking bagay na ito tungkol kay Dingchen. Sa ngayon, lihim silang nagkakampi-kampi kasama ang maraming mga opisyal ng palasyo. Ngayon ay nagrereklamo ang masasamang engkanto. Mahigpit na nag-aalala ang hari. Pumunta tayo agad para mag-isip ng paraan. Si Changqing lang ang tunay na alam ng hari. Ipinapasa ko ang utos ng aking hari. Sa mga nakalipas na taon, nakolekta ang ebidensya na si Mu Jingchen ay nakipagsabwatan sa mga opisyal ng palasyo. Lahat ng ebidensya laban kay Anzongji ay naayos na para kasuhan siya. Pumasok sa palasyo para sirain siya.
Ako mismo ang magpapakita ng katotohanan tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Prinsipe, kayo po at ang ikapitong prinsipe ay matagal nang hindi magkaintindihan. Sa oras na ito, kusang loob niyang nililinaw ang bagay para sa kanya. Baka bang magdulot ito ng pagdududa mula sa hari? Bakit naman ako matakot sa pagdududa? Mas mainis kang mapatalsik ni Mu Jingshen. Bakit mo pa ikinakahiya ang ganitong pagdududa? Ako at si Muliang Yuen ay may hindi pagkakaunawaan. Ngunit hindi rin namin papayagang mangyari ang ganitong uri ng kasamaan. Hindi niya hahayaang sirain niya ang trono ng aking prinsipe. Ipinalabas ang utos ng hari. Itong mga nakalap na ebidensya ng pakikipagsabuatan ng Mu Jincheng sa mga opisyal ng palasyo sa mga nakaraang taon. Lahat ng ebidensya ng lihim na pakikilahok ng partido ay naayos na. Sama-sama kaming pumasok sa palasyo upang personal na ipaliwanag. Ako mismo ang magpapakita ng kanyang tunay na mukha. Milyonaryo, matyaga sa pagsusuri. Bagamat may tampuhan ang anak na lalaki at ang ikapitong prinsipe. Ngunit walang anumang palatandaan ng pakikipagsabuatan o pag-aalsa. Sa kabilang banda, si Mu Jin ay nakikialam. Sa mga nakaraang taon, lihim nilang kinumbinsi ang mga sundalo at nakipagsabuatan sa mga opisyal ng palasyo. Ako po, anak, matagal ko nang napansin ito. Ngayon ay dumating ako upang mag-ulat kay Tatay Haring. Ito ang mga ebidensyang nagpapakita na nakipagsabuatan siya sa mga opisyal ng palasyo. Pakitignan po ng hari ang mga ebidensya. Noble, narito ang ebidensya laban sa ikatlong prinsipe. Panginoon, patawarin niyo po ako. Si Tercer Prinsipe ang nagtulak sa akin na magpalaki ng mga pribadong sundalo. Sabi niya kapag nakuha niya ang trono, gagawing general ang kanyang mga tagasunod. Ako ay nagkamali lamang dahil sa panandali ang kalituhan. Hiling ko po ang patawad ng haring mahal. Anak na rebelde, hindi kita binigo. Ngunit ikaw ay nakipagsabuatan sa mga kasamahan sa lihim. Pagtatanim ng mga pribadong sundalo, nais na agawin ang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagplot ng kudeta. Pagkakasakit sa mga kapatid. Ngayon ay sisibakin ko ang iyong kasalanan. Walang sino mang inaasahan ito, di ba? Matagal na akong nag-iwan ng paraan para pumatay. Kahit mamatay na ako, isasama pa rin kita sa paglilibing. Jangan Engi na magiging madali ang buhay ninyo, Muliyuan, Shen Qingyu. Kahit mamatay man ako, pipilitin kitang samahan sa kamatayan. Anong gagawin ng babae? Nasa labas ay mga nakamaskara. Mukhang hindi maganda ang intensyon nila. Magpapalayo na ako. Noong nakaraang 79 na buhay, naranasan ko na ang maraming beses na kamatayan at buhay. Ngayon ay naipamalas ko na ang aking kakayahang protektahan ang sarili. Hindi na ako muling papayag na gamitin at abusuhin tulad ng dati. Gusto kong panatilihing matatag ang sarili at hindi matakot sa spring pool. Mananatili kami dito at mas gugustuhin kong sigurong babalik ako. Miss, susunod ako sa'yo. Kahit na magpuyat para sa'yo. Hindi ko rin hahayaang masaktan sila. Shantan, tumakbo ka sa likod ko. Ingat na lang sa sarili at huwag magpapasugod-sugod. Si Mu Jingshen ang nagpadala sa inyo. Akala niya na sa mga tulad ninyo. Kaya nilang akong patayin. Miss, wala akong problema. Huwag mo na akong alalahanin. Ipagpatuloy mong harangin sila. Miss, ano ang gagawin kung nasaktan ka? Wala akong problema. Huwag niyo na akong pansinin. Ituloy niyo lang silang harangin. Ha ha ha. Si Mu Jingshen ang nagpadala sa inyo para patayin siya. Ang ikatlong prinsipe ay nagsabi, si Shen Qingyu ang iyong pinakamalakas na kahinaan. Kapag nawala siya, maguguluhan ka ng husto. Huwag kang matakot, tapos na ang lahat ng pag-ibig. Sino mang gustong saktan ka ay mamamatay. Wala nang makakapanakit sa iyo muli. Your Royal Highness, His Majesty has issued an edict to imprison the third prince in the heavenly prison. Ang kaguluhan sa palasyo ay tuluyang nawala. Umalis ka na, prinsipe. Nabalian ang dalaga. Tara na at gamutin natin ang sugat ni Miss Qingyu sa nakaraang 79 na buhay. Nakikita kitang paulit-ulit na namamatay ng malupit. Nakikita kang nilalabag at inaapi ng iba. Ngunit wala akong magagawa. Maaari lamang kitang samahan sa bawat muling pagsilang mo. Iniintinding ko ang iyong nararamdaman. Ngunit hindi ko magawang sabihin sa iyo ang aking nararamdaman. Prinsipe, alam ko na lahat, alam ko na talaga, Diyos. Mineti, ako ay bobo at mapilit. Nabaliw sa pag-ibig. Nalimutan ko ang taong pinakatapat na nagmamahal sa akin sa paligid ko. Nalimutan ko ang iyong paulit-ulit na pag-iingat at pag-aalaga. Kung hindi dahil sa iyo sa panibagong buhay na ito, marahil hindi ako makakatakas sa hawla ng tadhana magpakailanman. Marahil hindi nila kailanman maunawaan. Sino ba talaga ang karapat-dapat na mahalaga ko ng tunay? Prinsipe,
Matagal na kitang gusto simula pa noong matagal na panahon na ang nakalipas na gusto mo rin ako. Ito ay noong nakaraang 99 na buhay lamang. Nadaya ako ng obsesyon na bulag ang aking mga mata. Muli kong naiintindihan ang aking nararamdaman. Sa pagkakataong ito, naintindihan ko na. Ayoko nang mawalang bisa pa sa'yo. Ayokong hayakang mag-isa muli. Ayoko nang ulitin ang mga paghihirap at pagsisisi na iyon. Gusto kong sabay nating sirain ang tadhana. Sabi mo na magkasama tayo habang buhay. Totoo talaga iyon. Hindi ito dahil nilalabanan kita. Totoo siyang tunay na nagmamahal sa akin. Totoo kang prinsipe. Hindi ka talaga nagmamahal sa akin, wala nang iba pang dahilan. Dahil lang ikaw si Molinuan. Siya ang kasama kong pinagdaanan ang 99 na buhay at kamatayan. Sa ilalim ng pangangalaga ni Kongkong kay Molinuan. Sa pagkakataong ito, sa wakas na alagaan kita. Sa pagkakataong ito, sa wakas nakita ko na kung sino ka talaga. Salamat sa iyo ngayong gabi. Salamat sa pag-unawa sa iyong tunay na nararamdaman. Salamat at hindi mo ako pinabayaan. Sa buong buhay na ito, gagawin ko ang lahat para maprotektahan ka at mapanatili ang iyong kapakanan. Hindi na kita papayagang makaramdam ng kahit anong sakit. Prinsipe, sasamahan din kita. Kasama kang binabasag ang tadhana. Hindi na tayo magkakahiwalay. Prinsipe, hindi tayo pwedeng magpabaya. Bagamat si Mu Jingshen ay nakulong na sa langit na kulungan. Ngunit maaaring hindi magpapahinga ang kanyang mga taga-suporta. Kailangan pa nating mag-ingat ng husto. Alam ko na inayos ko na ang mga butas para mapalakas ang depensa. Inaalam ang mga kasamahan ni Mu Jingshen sa pangingisda. Hindi ko sila bibigyan ng pagkakataon. Una, mag-isip ka na ng paraan para iligtas ako. Hindi pa ako nakaupo sa trono ng hari. Hindi ako pwedeng mamatay dito lang ng ganito. Hindi ako karapat-dapat na maglingkod. Lahat ng inyong mga tagasagwan ay napalaya na. Pinala ng hari ng templo ang malaking hukbo upang iligtas ka, hindi ba? Hindi ako makontento. Ginugol ko ang ganitong maraming taon sa pagpaplano. Paano maaaring mawala ng pagkakataon si Molinuan ng ganito lang ng walang laban? Shen Qingyu, kahit mamatay hindi ko kayo palalampasin. Ikapitong Prinsip Qingyu. Noong nakaraan, ako ang nagkamali. Nananatili ang pag-ukit kay Qingyu. Nagamit pa kayo ni Mu Jingchu ang sa maling akala. Ngayon ay malinaw na sa akin ang iyong tunay na damdamin. Iniwan na rin ang pagkapit at hindi na muling magpapaloko. Salamat, Prinsipe, sa iyong kabutihang loob. Naway matupad nawa ang iyong mga hangarin sa hinaharap. Maging isang maalam at matalinong prinsipe. Ang tanging alalahanin ko sa puso ko ay si Shen Qingyu. Ito ay ang tuluyang pagbago ng tadhana kasama siya. Magsama hanggang sa huli ng buhay. Ako po ay tatanggapin ang iyong pagpapala, ama kong hari. Humihiling na pakasalan si Shen Qingyu bilang ikapitong prinsesa. Ako na ang bahala sa inyo. Mula ngayon, alagaan mo siyang mabuti. Huwag mong sayangin ang kanyang puso. Ako po ay susunod sa utos. Ang hardin ay isang lulong na matanda. Noong nakaraan, nagkamali tayo sa mga taong tunay na nagmahal sa iyo nang walang pag-aalinlangan. Ngayon ay makakatiyak na ang asawa ko ay mapapanatag na. Mula ngayon, magpapakasaya ka na ng maayos sa buhay. Huwag kang mag-alala, ang iyong ama ay makakatiyak na aalagaan ka ng iyong anak na babae. Miss, ang ganda mo ngayon. Ang bagong prinsipe ay tiyak na masaya ng buong puso. Mula ngayon, ikaw na ang pinakamaligayang tao. Masaya ako. Sa kabutihang palad, hindi ko na siya na-miss. Mas gusto kong maghintay sa natitirang bahagi ng aking buhay. Tiyak na mamahalin kita ng buong puso at walang pag-imbot. Hindi maghihiwalay at magpapakasaya magpakailan paman. Hindi ka na muling makakaranas ng kahit anong pighati. Hindi na kita papayagang maranasan ang mga paghihirap na iyon. Prinsipe, naniniwala ako sa iyo. Isang paggalang sa langit at lupa. Magandang paggalang sa mga magulang sa ikalawang pagkakataon. Ang paghihirap at panghihinayang ng nakaraang 99 na henerasyon. Parang lahat ay naglaho sa sandaling ito. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nakalaya na tayo mula sa tanikala ng kapalaran. Hindi maganda ang kalagayan mo, Prinsipe. Ulit na naman ang siklo. Babalik na ba tayo sa nakaraan muli? Huwag matakot sa pag-ibig. Sa pagkakataong ito, hindi ko papayagang magsimula muli ang siklo. Kailangan nating tuluyang sirain ang tadhana. Magsasama hanggang sa huli ng buhay. Prinsesa, naniniwala ako sa iyo. Siguradong magtatagumpay tayo. Pagkatapos ng ilang sandali, humupa na ang malakas na hangin. Muling tumagos ang sikat ng araw sa likod ng mga ulap. Isang makulay na bahaghari ang dumaan sa kalangitan. Sa wakas, tuluyang nabasag nila ang tanikala ng kapalaran. Sa Hulyo, nagtagumpay tayo. Sa wakas naputol na natin ang siklo. Sa wakas, makakapiling na tayo. Hindi na tayo muling paghihiwalay pa. Matagumpay na tayong nagsama.
Sa mga susunod na taon, magkasama tayo sa bawat taon at araw. Hindi na tayo magkakahiwalay. Haha, nakikita ko ang inyong kaligayahan. Ako na rin ay nabawasan ng pag-aalala. Mula ngayon, magiging isang pamilya na tayo. Magkakasama tayo sa pagtutulungan. Pangalagaan ang mga mamamayan ng buong mundo. Maraming salamat, Prinsipe. Palagi kaming sasamahan ang isa't isa. Hindi magsasawa o maghihiwalay. Ang aking ama, ang anak na ministro, ay napagod na sa alitan sa palasyo. Gusto ko lang makasama si King Yu habang buhay. Lumayo sa ingay at gulo. Pakiusap, Haring Ama, pagbigyan mong maipasa ang utos na ikaw ay itinalagang haring mahusay. Bigyan ka ng mapayapang lugar na walang sama ng loob. Naway magtamasa kayo ng kapayapaan. Ang paaralan ay nakapalibot sa bundok at ilog. Puno ng aking paboritong halaman na may mga hibla ng hawthorn. Totoo ngang parang tagsibol sa buong taon. Noong mga nakaraan. Ngayon, parang kwento na lang ito ng iba. Ang pagkakaroon ka sa tabi ko ay tunay na isang malaking kasiyahan. Ang makasama ka lang ang aking pinakamalaking kaligayahan.